sasabihin mo sa hari, pag nakausap mo hari, yung panaginip mo ay ako ang nagbigay ng ng paliwanag kung ano ibig sabihin ng panaginip mo. Kaso nakalaya yung dalawa, yung isa nakabalik sa hari. Hindi niya naikwento na nung nakakulong sila ay nanaginip siya at sabi makakabalik sa hari. Nakabalik ngayon. Ito dumating naman yung isang araw na naginip yung yung hari na mismo na naginip. Sabi niya na tinawag niya yung mga yung lahat ng mga scholar niya, yung magagaling, yung matatalino. Tinawag, halika kayo dito. Halika kayo, makinig kayo ako'y nanaginip. Sabi niya gano'n. Kung po mahal na rin ikwento nyo po sa amin yung panaginip nyo. Sabi ng hari, merong 7 kalabaw. Sabi niya gano'n. Kulay pula. Hindi ko malaman kulay pula o kulay puti. Umahon sa ilog, 7 sila. Sabi niya gano'n. Tapos sabi gano'n ng hari, meron na namang umahon, 7 ulit, kulay itim. Nako. Sabi ng hari sa mga scholar niya, ano ibig sabihin ng panaginip niyan? Nako po, parang nakikita mo nagkamot ng ulo yung mga scholar niya, yung matatalino. Hindi nila nabigyan ng tawag dito, paliwanag, explanation kung anong ibig sabihin. Hindi na maulaan kung anong ibig sabihin. Nakikinig yung yung galing ng bilangguan na yung nanaginip nung si Yussi nga nagbigay ng paliwanag na makakabalik. Nagsalita na malalim, sabi niya meron nga palang pangyayari sa kulungan na naginip ako at binigyan ng kahulugan ng aking panaginip. Nagkatutubo, nakabalik po ako sa inyo. Sino ba yun? Ipatawag niyo dito. Di pinatawag, no? Si Puting. Magandang araw po, mahal na hari. Balita ko po, pinahanap niyo ako kasi sabi niya gano'n. Ikaw pala yung sabi mo makakabalik tong tao ko, nakabalik nga. Nawalaan mo yung panaginip niya. Ano po yun? Ibig sabihin yung na naginip din ako. Ganun po ang mahal na rin na naginip kayo. Ano po ba yun panaginip nyo? Ito ba yun o marite? Basta naginip ako, ang sige po, ikwento nyo, ano po ba yung panaginip niya? Sabi naman, ang panaginip ko, makinig ka mabuti huwag kang sasablay. Pag sumablay ka, sablay talaga. Pero sabi nung kailangan paliwanag mo sa akin kung ano ibig sabihin ng panaginipan ko. Sige po, kwento niya na po, mahal na hari, at ako'y makikinig. Yun. Ikinento ng mahal na hari. Sabi niya, nanaginip ako. Merong umahon, 7 baka dyan sa ilog. Sinabi yung kulay parang papalagay natin na kung limang puti yun o orange, basta tapos sabi niya ng sundan ulit, mayroon naman 7 pa umahon, 7 rin, kulay itim.
Malari. Ganun. Nagkasabay isang kulay lang. Tapos pangalawa, isang kulay din. Ano ba ibig sabihin nun? Sabi ng malari. Ganito po yun, malari. Darating po ang panahon. Siguro ngayon na, magsimula tayo ngayon. 7 taon po tayo na masagana ang harvest. Ibig sabihin, masagana ang harvest. Kasi sa Ilocos, harvest, apit sa English, harvest. Sa Tagalog, ano ba yung sa Tagalog yung harvest? Yung tawag dito, yung ani, ganun yun. Ngayon 7 taon daw yun, talaga masagana. Siguro panay ulan dito, masagana talaga. Ngayon sa sobrang sagana, tapos grabe na talaga yun, grabe, sobra. Ngayon sabi ni Jose, kaya lang po, anong kaya lang po, diyan ako kinakabahan, sa kaya lang po yan opo, mangyayari po, sa inyo na yun kung maniniwala kayo, hindi. Ano ba yan? Ano ba yun? Sige, paliwanag mo, ano yung kaya pala? Kaya lang, ano yung kaya lang? Ano po, ang susunod nun, sa pang-8 taon, 7 taon po yun, So, bibilang tayo ng 7 taon, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, parang gano'n, no? 7. Wala pong harvest. Walang gano'n. Walang harvest. Siguro, baka panay naman ang bagyo. So, sabi niya, gano'n. 7 taon na walang harvest. Delikado yan, magugutom tayo. Pero mahal na sa 7 taon na unang 7 taon, sobra po okay. Ganito ka. Sabi ng iba, yung mga nagyabang. Mahal na kailangan maghanap tayo ng isang manager. Anong manager? Yung mga ngasiwa po, kasi sobra yung harvest Ano po gagawin nyo sa sobrang harvest? Oo nga, no? Sabi ng malari, bakit pa tayo kukuha? Ayan si Jose. Siguro naman kaya na ni Jose yun i-manage. So, ginawa ka nila na mag-manage ng mga harvest na sobra. Si Jose. Siguro ang ginawa ni Jose, ito akin lang naman to. Gumawa siya ng maraming bodega, warehouse, para yung mga sobra doon i-imbak, para pagdating ng wala ng harvest, meron, hindi sila magugutom. Ganun po yun. So nasagot na yung hula, at ginawa na ng solusyon yung mangyayari sa hinaharap. Siguro dito ko muna puputulin yung kwento ko kasi mahaba na maubusan na ako ng memory. So part 1 to, sunod ko lang ang part 2 sa susunod ko, dito tuling ka muna. So abangan niyo po yung kasunod, kung paano sa loob ng 400 years tumira ang lahi ni Jacob dyan sa Egypto. Yun po yung kasunod na istorya. So hanggang dito muna. Ito si Danilo Dizon ng programang Opinion dito sa Danilo Dizon TV. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at God bless. Habulin ko.
Pakiclick lang po yung like tsaka yung picture ko yung sa baba, yung blog. Lalabas po yung subscribe, pakipindot na rin yung subscribe para tulong nyo na lang sa akin kasi baguhan akong vlogger. Sana para dumami kasi requirement na marami akong subscriber para makapag-live ako. Sa ngayon kasi hindi ako makapag-live. So kung magtatanong kayo, hindi ko masasagot kagad kasi replay ito kumbaga save na kasave lang to tapos i-upload ko pag ano ba natapos ako ng alas 6 ng gabi magkwento i-edit ko pa to alas 12 ko na ito ma-upload alas 12 pa ng gabi yung madidinig o baka hindi ko malaman kung minsan hindi naman basta mag-upload edit pa minsan wala signal minsan napusan ka ng data wala tayo pambili so naka-stock lang muna yung video so yun lang po no hanggang dito lang muna maraming salamat po sa inyo pakikinig.